Pwede bang makasuhan si ate? Sana, oo, opo, makakasuhan po talaga siya. Ito yung sinabi niya. Nung pagkakuha kay Butterbone niya, nag-CPR yung kasamahan nila. And then, pinastop ko. Te, proud ka pa ha? Pina-stop ko yung CPR. Kasi ang gusto kong mangyari, habang sini-CPR siya, gusto ko i-transport na sa pinakamalapit na hospital. Te, bakit mo ginawa? Bakit mo pinatigil, te? Kinalabit mo pa, guys. Kinalabit niya. Ginalabit niya talaga yung CPR. May nailuwangang liquid si Rene. Pero hindi pwedeng itigil ang pag-CPR sa kanya. Team leader ka. Alam mo yun. Marami ng mga professional, doktor, mga Red Cross representatives, mga nurses, mga nag-train ng CPR. Pag pinindot nyo tong comment na to, makikita nyo sa comment section na may mga nag-comment doon na professionals. Hindi pwedeng itigil ang CPR. Naisabi ko na din naman dito sa video to, panoorin nyo na lang yan. Napaka-critical ng pagpapatigil ate ko ng CPR. Yung gusto mong mangyari, hindi naman totoo yun eh. Hindi niya naman ginawa yung habang nagsi-CPR, talagang ready na yung paglilipatan ng sasakyan. Ang layo pa, binitbit pa. Pero wala namang nagsi-CPR habang binibitbit kasi nga naman, very inconvenient na i-CPR mo habang nakalutang yung katawan kasi nga binibitbit ate ko. Yun na yung pinaka-convenient na part na lugar at oras, panahon, pangyayari. Na CPR, kinalabit mo pa talaga, ti. Pinatigil mo pa talaga. Team leader ka, pero you're not entitled to say na kasi ang gusto kong mangyari. May intent ka eh. May gusto ka talagang mangyari. That's the reason you'll never win your case if someone files a case or a criminal case against you. Kasi gusto mo eh, pinatigil, kinalabit mo kasi ti. To tell you ha, yung paglipat or paghatid sa ospital, it took, sabi nga ng iba, inabot pa ng 30 minutes. Pero okay, given, ang sabi niya, 15 or 10 to 15 minutes. Pero 10 seconds lang ng pagpapahinto sa CPR ay napaka-crucial, napaka-delikado. Kasi nga may cycle yun eh. May cycle ang CPR ate eh. Team leader ka ba? Di ba? Team leader ka. Team leader ka, di ba? May nag-abot ba te? Kamay mo ba to? Kahit pati maging star witness ka, kung ikaw yung may pinakaalam sa pangyayari at masumbong mo talaga kung meron man talagang nasa likod nito na sinabihan ka na ipatigil mo yung CPR na hindi pwedeng mabuhayan kasi kapag nabuhayan, makikwento niya yung mga sinabi namin, for example, o mga ginawa namin. Mga bagay-bagay na hindi dapat nakalabas. What if alam talaga ni Rene? Or may nangyaring hazing talaga na kapag nabuhay nga naman si Rene, makakapagkwento siya. Ate, kahit ikaw yung pinaka nakakaalam, mamimitigate lang yung kaso mo te, pero hindi ka absuelto. I-intensify pa natin to. Pagkakuha po kay Butterbone niya, sir, nag-CPR po yung kasama nila. And then, pinay-stop ko po, highlighted in red color, yung CPR. Kasi may intent, kasi gusto ko pong mangyari, habang sini-CPR po siya, gusto ko po i-transport na po si Butterbone niya sa pinakamalapit na hospital. Angel pa naman yung pangalan mo, te. Team leader ka pa. Rescue. Tapos ito naman yung sabi ni Sam Reyes, teammate ni Rene at ni Adili. They tried CPR. Yung kay Rene po, si Sir Jeric. And then, pinastop po nung medic ito, si Angel. Angel pa talaga, te. Para po ilagay sa stretcher and then to rush to the ambulance. Which took time. Diba? And may allegation pa na yung ambulansya, yung tao doon, nagsiselfon pati. And then, I salute Kiefer for his statement. Though hindi ako masyadong convinced na innocent to si Kiefer. But it's only my speculation ha. Hindi ko naman sinasabi kung anong ginawa niya. Basta may alam siya, I believe. Ang dami pong basher. Puntahan nyo ka yung profile pic niya dito. Bago pa ako mag-umpisa ng content, ay, lumalagablab na yung bashing kay Kiefer. Anyway, ito yung sabi niya. Pero I'm not sure if it's the proper procedure. Okay, te, dahil gigil na gigil ako sa'yo, at marami naman talagang nanginginig sa gigil sa'yo, te, palawakin pa natin to. Eto na, pwede siyang makasuhan kung mapapatunayang nagkaroon siya ng gross negligence o matinding kapabayaan na naging sanhi ng tuluyang pagkamatay ng atleta. Ang babaeng tinutukoy sa nag-viral na video ay kinilalang si Angel Librero, ang team leader ng MDRRMO Dipakulaw Rescue Team. Ang legal na basihan ng kaso.
Dahil formal na pong idineklara ng PNP-CIDG na hindi aksidente ang pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili, formal na ring isinama ang mga first responders at rescue medics sa mga pinatawan ng sabina. Homicide sa pamamagitan ng imprudence or negligence. Kung mapapatunayan ng NBI at CIDG na mali or kulang o naging responsable ang pagpapatigil ng CPR ni Ate Angel, habang may tsansa pa sanang isalba ang biktima, maaari silang makasuhan sa ilalim ng revised Penal Code or Criminal Negligence. Again ate, hindi ka naman namin sobrang ibiblame kung sasabihin mong may nagsabi sa'yo na ipatigil ito para makover yung pangalan nila or para maabsuelto sila. Yan yung pinaka-chance mo para ma-mitigate yung kaso mo. May depensa pa rin yung team leader. Nagpahayag po si Angel Librero sa media upang ipaliwanag kung bakit niya pinatigil ang CPR. Walang signs daw of life. Ayon sa kanya, bago pa man patigilan ng CPR, sinuri na nila ang vital signs ni Rene at napatunayang wala na itong pulso, na hindi na huminga at malamig na ang katawan. Very contradicting. Wait, standard protocol. Sa larangan ng emergency response, may protocol daw ang mga medic na ihinto ang CPR kung matagal nang walang tugon ang katawan ng pasyente o kung idideklara na itong patay upang maiwasan din ang tuluyang pagkasira ng labi. Pero hindi ako tumigil. Nagtanong ako at naghanap ako ng resources. Dahil nga merong nailuwa si Rene na likido. Ayon sa medical community at standard emergency protocols, ang naging reaksyon ng katawan ni Rene ay sumasalungat sa naging desisyon ng rescue team leader. So ano nga po ang susunod na mangyari? Ipapasa ng DILG at CIDG ang kanilang buong ulat sa Department of Justice or DOJ sa darating na Martes next week. Ang magdidesisyon sa preliminary investigation kung ang pagpapatigil ba ng CPR ay isang tamang medical na desisyon o isang anyo ng criminal na kapabayaan. Alawakin pa natin to at hopefully andito pa rin kayo. Ang iniluwa ay karaniwang nangyayari sa CPR. Sa mga biktima ng pagkalunod, normal na sumuka o maglabas ng tubig at foam ang pasyente habang pinipindot ang dibdib. Kapag nangyari ito, ang tamang protocol ay hindi ililipat hindi ipapalipat. Ito, iposisyon ang biktima sa kanyang tagiliran na ginawa naman, di ba? Upang tuluyang mailabas ang nakabarang likido. Linisin agad ang bibig, clear the airway. Ipagpatuloy agad ang CPR. Huwag patagalin ang hinto ng higit sa 10 segundo kung wala pa ring sariling pulso at hindi pa kusa at normal na humihinga ang pasyente, Ate Angel. Sa makatuwid, bakit hindi ito sign of life na dapat ipagpatigil? Ang pagduduwal o pagbuga ng likido dahil sa chest compressions ay hindi nangangahulugang gising na o ligtas na ang pasyente, ate. Ang tunay na signs of life na nagpapahinto sa CPR ay ang mga sumusunod. Kusang paggising o paggalaw ng biktima. Pagbabalik ng normal, tuloy-tuloy at sariling paghinga. May malinaw at matatag na pulso na nararamdaman. Hindi pa nga kinalabit mo na yung tao yung CPR Kaiba ka talaga Kung walang ganitong senyales, ang paghinto sa CPR habang inilipat ang pasyente, lalo na kung natagalan ang pagbuhat, ay nagdudulot ng tuluyang pagkawala ng oxygen sa utak at puso ng atleta. Wala ka ditong ligtas dahil nakuha na po ang footage na kung saan may iniluwang likido si Rene. Kung mapapatunayan ng mga medical na eksperto na ang gobyerno na may tsansa pa sanang maisalba si Rene kung hindi pinatigil ang CPR sa tabing dagat, mabibigyan ng matibay na basihan ang kasong